Naku, Susan, dali. Buksan mo. Ano ba nakikita ko dito, Mari? Ano naman kasi sabihin mo na, pinapatagal mo pa eh. Buksan mo na. Ewan ko lang kung di ka magulantang. Oh! Serious lang naman pala to eh! Hindi ka ba nagugulat o natataranta man lang? Ba't naman ako magugulat o matataranta? Ang kikay-kikay nga ng anak ko. So? I'm always pretty. Worried ka ba sa anak mong sobrang kikay? Ang dimples dapat nasa pisngi, pero ang dimples nila sa hita napunta? Sa salas. Yes, salas. Naku, may bago ako nadiskubre. Bilihan ng mga murang kagamitan. Ating pupuntahan. Ma'am, santok yan yung... Pili mo. Pwede per kilo lang. Kahit kalahating kilo. At feel nyo bang mag-ala Charlie and the Chocolate Factory? Pwes, pag-aralan natin ang chocolate molding. Ito sa browns. Tapos pwede rin natin siyang... Mommy! Tita Susan! Wait lang po kayo dyan. Di pa po kasi ako tapos mag-makeup eh. Hi, my name is Denise. I'm 5 years old. I'm always pretty. Si Denise ang best example ng batang kikay. Mahilig siya sa mga gamit na pang-teenager. May sariling cellphone. May takong ang sapatos. At hobby ang mag-makeup. I wear makeup because I like makeup. Katunayan, galing pangaraw siya sa parlor. Yeah, I go to parlor today Why? because I like to be beautiful. 2 taong gulang pa lang si Denise nang napansin ng Mami Joy niya na may pagkakikay ang kanyang unika iha. There's a time every week kailangan bilhan mo siya ng shoes, tapos gusto niya may heels, tapos gusto niya open. Siguro kasi nakikita niya din sa akin na gano'n yung shoes ko. Pero approve naman kay Mami ang kakigaya ni Denise dahil tinutumbasan naman daw niya ito ng galing sa academics. Every time she comes home from school, nakikita ko yung mga workbook niya, puro star. So happy ako. Ang worry lang ni Mami, baka raw over na ang hilig sa pag-makeup ng kanyang prinsesa. Sobra siya kung kumuha ng makeup. Nangangati siya eh. Kasi gusto niya gamitin yung makeup ko din. How many wallets do you have? 2 wallets. Ang technique lang ni Mami, kinakausap niyang mabuti si Denise. Mabilis naman siya pag sinasabi ko na, babe, not that. I admit na spoiled siya, hikay siya. Pero hindi siya bratty. So, happy naman ako doon. Parang kung kaya ko, okay lang. Sa dami ng gamit niya sa kwarto, iisipin mong artista ang may-ari nito. Pero kung hilig niyang hubarap sa salamin, hilig din ni Denise ang magbabad sa pagbabasa ng mga libro. Para kay Mami, yan ay isang bagay na kanyang maipagmamalaki. Ayon kay Dr. Georgina Oliver, isang child psychiatrist, malaki na nga raw ang ipinagbago ng mga bata ngayon at lahat ng ito'y dahil sa impluwensya ng media, partikular na ang telebisyon. Nandiyan na yung TV, nandiyan na yung 24-hour cable, nandiyan na yung mga cellphone, mga billboards, no? So, yung values ng mga bata, kahit papaano nag-change. Hindi naman daw dapat mabahala ang mga magulang ng mga batang kikay. Importante lang daw na magkaroon din sila ng iba pang interes sa mga totoong gawain pambata, gaya ng pagbabasa, pakikipaglaro, at pakikisalamuha sa iba pang bata. There's nothing wrong with being kikay. Walang problema naman dun eh. I-modulate lang na hindi yun ang
preoccupation ng bata na yun na lang at yun na lang ang kanyang iniintindi, siguro i-develop na din yung ibang interest niya. Kung pakiramdam mo na may masyado pang bata ang anak mong babae para mahilig sa makeup, ito ang dapat mong tandaan. Number 1, linawin mo ang rules. Okay lang na mag-eksperimento ang anak mong babae sa pagma-makeup kapag nasa bahay siya. Pero pag nasa labas na, hindi mo na siya dapat payagang magsuot ng makeup. Number 2, ipaalam mo rin sa kanya na baka makasira sa sensitibong balat niya ang paggamit ng makeup. Sabihin sa kanya na wala nang mas gaganda pa sa kanyang natural na balat at kulay. Number 3, sabihin mo rin sa anak mo na papayagan mo naman siyang mag-makeup kapag nasa tamang edad na siya. Pag dumating na ang panahong iyon, pwede mo siyang samahan sa department store upang maturuan siya ng tamang pag-makeup na angkop sa kanyang balat at edad. At pang-apat, huwag mo siyang pagagalitan o parurusahan kapag nahuhuli mo siyang nakikigamit ng iyong makeup kit. Kausapin mo siyang mabuti, balansehin mo ang disiplina at pagmamahal dahil importante pa rin mapanatili mo ang inyong mother and daughter bonding. Ang pagiging tikay ng mga batang gaya ni Denise ay maaaring paraan lang upang maipahayag nila ang kanilang individuality o sariling katangian. Basta't hindi naman kalabisan at hindi rin ginagamit na sukatan ng kakayahan at pagkatao, okay na okay lang ang maging batang tikay. Very good. Chocolate! Chocolate! Hindi po ako si Goldilocks. Hindi rin ako si Alice of Wonderland. Ako si Chocolate Girl. At eto ang mga tinda ko, mga tsokolate. Sarap to, gusto nyo? At ako ang may gawa nito. Masarap, malinamnam, mabango. Lahat maglalaway sa tamis na mga tsokolating ito. Ganon! Di ba mas masarap kainin ng tsokolate pag may iba-ibang korte? Ako po si Susan Enriquez at ito ang turo-turong bukas sa lahat ng gustong matuto. Tuturuan ko kayo ng sari-saring kaalaman. Maaaring simple, subalit sadyang kapaki-pakinabang. Hi, Josie! Hi, Susan! So, ikaw ang magtuturo sa amin ngayon ng chocolate molding. Oh, yes. Simple lang naman ang kakailanganin. Molding chocolates, cocoa butter, mga toppings tulad ng marshmallows, rainbow sprinklers, Rice Krispies, straw sticks at syempre, pang-molde. Mabuti pa, simulan mo na ang pagtuturo sa amin. O sige, ha? unang-una Okay. sa lahat, importante sa lahat, kailangan lahat ng gagamitin mo tuyo. Lahat tuyo. Oo. Ang mula sa chopping board mo, kailangan tuyo. Dapat tuyo Oo, siya. ang iyong kutsilyo, tuyo. Okay. Bago chachapin natin yung chocolate natin para mas madali siyang matunaw. Okay. Step 1, hiwain muna ang mga tsokolate. Step 2, gamit ang bowl na may mainit na tubig. Ito, ilalagay na natin yung mga tinadtad na chocolate. Ipatong diba? dito Para ang matunaw mangkok siya. na pinaglagyan ng tsokolate. Bowl mo, tuyo. Tapos Ayan, tunaw na, kutsara. oh. Oo, madali siyang Magic. matunaw. Then stir it very, very gently. Kung masyadong malapot ang nagawa nyo, lagyan lang ito ng konting cocoa butter para lumabdaw ng konti. At ang finale, ang pagmumolde. May iba't iba pala itong paraan. Okay, sige. Itatry natin lahat yan, baby. Ang paggawa ng solid chocolate ang pinakamadaling gawin. Wala kasing hinahalo rito. Hindi kinakailangan apaw. Kailangan yung label lang doon sa folder niya. Naka-level lang, oo. Tapos, pag nalagyan na natin ito, medyo itatap natin ito sa table para maalis yung mga bubbles. So, okay na ang solid molding natin. So, pwede na natin itong iba. Ilalagay na sa Ilalagay rack. na sa Okay, freezer. sige, yan. Sige. Ganito naman ang paggawa ng filled chocolate. Kung ano yung gusto niyong pandagdag doon sa tsokolate. Ako, maglalagay na ako ngayon ng mga paborito ko, Oo. ha? So, ito kayong mini marshmallow. Maaari nang ilagay ang toppings tulad ng marshmallows, Rice Krispies, pinipig at iba pa. Ito, ready na yung filled chocolate. Pwede na ilagay sa freezer in 3 minutes. Pwede nang kainin to, ha? Excited na ako. Sige, lagay na natin. Napakasimple mga pips, di ba? Kuha na tayo ng marbled Okay, so- chocolate. Bakit marbled? O marble kasi imimix natin yung puti at Ito white na chocolate, oo. Tsaka itong yung premium. Ito yung brown chocolate. So, pag haluin, Pagkahaluin natin, pero mas maraming white. mas maraming white. Yan doon sa brown. Tapos pwede rin natin siyang haluan ng Rice Krispies.
Freeze muna! Tandaan lang na ang white molding chocolate ay tumatagal lamang ng 3 buwan. Samantalang ang brown molding chocolate naman ay maaari magamit hanggang 1 taon. Okay? Back to our lesson. Lagyan natin ng pinipig. Masarap ito. Yan, sa ating molder. So, nalagay ko na yung lollipop stick. Iikot para mas matibay. Ito na yung aking ginawang chocolate, di ba? Ang solid chocolate filled at marble chocolate, di ba? Napakadaling gawin at pwedeng pagkakitaan. Kaya ako ngayon, pinag-iisipan ko na gawin kong business ito. Kung wala naman kayong mga gamit na pangmolde sa bahay, may sagot tayo dyan. O yan, kahit wala tayong pang-molde, pwede na tayong gumawa nitong chocolate, di ba? Parang sarap-sarap. Very colorful. Ayan. Pwede rin ipang molde ang lalagyan ng yelo tulad nito. Walang kahirap-hirap, di ba? Mabibili kasi ito sa baking supply shop at supermarket. Take note, sa halos 500 lang, pwede ka na ring magsimula ng negosyo. Ayan, may natutunan na naman kayo ngayong linggo sa turo-turo ni Susan, ang chocolate molding. Kaya sabay-sabay tayo magnegosyo nito. At ngayon, alam ko na ang sikreto mo, chocolate girl! Ay, nakakainis. Bukig na ako. Kakainis. Bebenta na ako tsokolate. Hi, ate! Bili ka naman ng tsokolate. Yan, oh. Masarap yan, oh. Yan, mura lang yan. 5 pesos lang yan. Yan, 6 pesos. Depende sa flavor, di ba? Oh, mga luma na. Dapat to itapon na, pampaskit lang sa bahay. Kalat. Ay, naku. Oy, Pam! Ano ginagawa mo? Oh, Susan, ito, nag-aayos ng mga gamit. Tatapon ko na, pampaskit lang sa bahay. Ano ka ba? Ba't may tatapon yan? Pwede yung benta yan, pwede yung pagkakitaan yan. Talaga? Sabahan kita kung saan pwede yung benta. First stop dito sa Swap Meet sa May Kamuning, Quezon City. Pwede nyo ibenta ang mga lumang gamit nyo rito or kung type nyo, buy na rin kayo. Mila, saan ba galing yung mga tinitinda nyo dito sa store? Gagaling sa ibang bansa, European, Asian countries. Pag locals naman, vegan, Baguio. Meron bang mabibili worth 100, ganyan? Meron. Ah, meron. Meron kami, ma'am, yung pang-decorate sa mga maliliit na decorations, yung mga ganyan, yung mga candle holder. Meron kaming 54,000, 64,000. Mga parador na yun, yung antique talaga na 1950s. Ang mga antigong gamit tulad ng kama, aparador, tokador, at mga upuan ay naglalaro sa presyo 4,000 to 7,500. Ito yung tinatawag natin komoda. Yung ano man nung araw. Hindi, estante ng pagkain yan. Nung araw, pero tayo ngayon ginagawa na natin stand ng TV, panang damit. Pero nung araw, lagyan na, ano yan, ref. Yes, lagyan ng pagkain yung tira-tira ng kilaw. Kaya adobo. Nilagyan ko rin. Kung feel nyo ang imported at antigong sala set, well, maghanda na ng 15 hanggang 40 mil. Siyempre, pag mas luma, mas mahal. Kung ikaw ay relihiyoso, bagay sa inyo ang mga lumang imahe ng Santo Niño, 1,000 to 5,000 lang. At ang ibang mga religious items, 500 to 1,500 naman. Kung gamit naman sa kusina ang hanap nyo, meron din yan dito. Mga plato, iba't ibang baso, at mga kubyertos. Kasi yung ngayon maano na At para kumpleto ang mga antigo nyong design, pwede rin bumili ng dining table sa halagang 1,200 to 3,000 pesos. Yes. Kailangan nyo ba ng relo? Ang mga lumang grandfather clock, marami dito. So magwi-wish ako dito kung si Jeannie. Jeannie! Meron din mga antigong paintings na talaga namang ang gaganda. At eto na ang pinakaluma, mga plaka. Ito 45. 45 yan, ma'am. Hindi barel. Hindi. Okay. Malapit na. Inabot ko pa to eh. Oo, mga 70s ito, 60s eh. Ay, hindi naman Ay, ako di ba? diba? Ano ba? 70s, 80s. Oo, mga Oo. sobra na. Meron din bumibili yan para sa yukba. Ayan. Putog ko ba to? Yes, ma'am. Ay, good. Kaya lang ipapagawa. How deep is your love? Yan. Your love, your love. Yan, may juice. Dito naman sa Hazel Street sa may Evangelista Makati, may kakaibang ukay-ukay ring nangyayari.
Hindi lang antigo ang mga nandito dahil pati mga abubot na kung ano-ano makikita nyo. So, alam ba, saan nanggagaling yung mga binibenta niyo Ayan, dito? mga galing sa mga milyonaryo sa Dasma, sa Forbes. May mga imported din ho dito. Meron. May dumarating galing sa Amerika, Germany. That's right, mga misis. Ang mga tinda ni Aling Femi ay mga gamit na binatype ng mga donya sa Dasma. Ang sosyal. Bawa ako ho. Pwede ako magbenta sa inyo ng gamit ko. Hindi din. Depende kung saleable yung item. Yung mga furniture ng mga Furniture, mga signatured items. furniture items, mga bags. Tulad na lang ng mga designer bags na ito, 400 to 500 pesos na lang. At ang mga Ferragamo shoes na dating tig 30,000, ngayon 100 to 500 na lang. May mga imported at antigong kitchenwares din dito. Aircon ba ito? Kung gamit sa bahay naman ang hanap nyo, meron din dito. Mula typewriter, cash register, oven toaster, transformer, gas stove, at ref. Opo, refrigerator na 2-door. Tigatin! Dito naman sa thrift shop, may mga lumang stereo at mga speakers na gumagana pa. Eba, Mga sinaunang telepono. kanina pa kita tinatawagan. Ano ka ba? Actually, wala siyang dial to. Mga chandeliers at iba't ibang klase at laki ng paintings na madalas daw gamitin bilang prop sa mga pelikula. May mga antigong lamps at mga nagpapanggap na antigo. Nge, antik na pala si Tweety. Bukod sa mga antigong kagamitan, meron din sila rito mga pinagsawaan lang tulad ng upuan na ito. Ay, ang sarap! Ay, ang galing! Gusto ko to! Sa ibang mga tindahan, may mga second-hand na relo, mga collector's items na baso, at kung ano-ano pang pang-display sa bahay. Hi! Sa dami ng mga antigo at kakaibang gamit dito, tingnan ko lang kung di kayo malito. Pero mga mare, kung kayo ay may natibuhang bilhin, huwag na huwag kakalimutang tumawa dahil okay lang sa kanila yan. Inspeksyonin niyo rin mabuti ang inyong bibilhin para makita kung ito ay may sira at kung magagamit pa. Uy, pakibuhat pa yung mga rocking chair dito. Yung sukli ko, kanina pa ako naghihintay. Andito pa ako, pakibalot na rin. Idadagdag ko sa pamilya ko. Oy, Pam! Oy, nakabili na ako ng mga... Ay, ang gaganda. Para sa Pasko, di ba? Ikaw, yung mga gamit mo, nabenta na? Gamit mo? Oo, nabenta ko na. At nakapamili pa ako ng napakarami ng stereo, ng rocking chair, ng vacuum cleaner. Ay, di ba nagbabawas ka nga ng gamit? Hindi ko mapigil, ang gaganda. Yeah, patay tayo niyan. Wow! Ang ganda! Ang kinis! Flawless! Pero, naku, legs niya may pileges. Ma'am, ko na maglaba. Maglabing-labing muna tayo. Tart, ba't ang hita mo nababad ng gusto sa tubig at parang nanguluntoy? Kapal ang mukha mo. Lala, bakit ang dami mong pimples? Ay, thank you. Hindi dyan, dito. Dimples, cottage cheese at bato-bato sa hita. Yan ang problema ni Carol, Meli at milyong-milyong kababaihan. Kung tukso nila ako, okay lang. Pag pinuri, okay pa rin. Ang asawa ko, sinasabi, mas malaki ang hita ko kaysa sa hita niya. Hindi mo na siya sinasampal ng hita mo. Dinadagan ako siya ng hita ko. Tutunawin kita, tutunawin kita. Kaya ba'y problematic din sa mga taba ninyo sa hita? Actually, ang pileges o dimples sa legs ay mga cellulite fat na karaniwang naiipon sa ating mga braso, hita at puwet. Sa cellulite naman, that's a myth, ha? Hindi lahat ng mataba lang ang may cellulite. Maski mga payat, may mga, pileges, may mga ganon. Yes, it's true. Kahit mga top model sa Amerika, aminado may mga pileges sila. At hindi chismis yan, ha? Certified fact yan. Ibig mo sabihin, pabayaan ko na yung mga dimples ko sa hita. Gusto mag-feeling model ng lola. Pero pwede naman mawaalis yung mga pileges sa legs kung gugustuhin nyo lang.
Kaya go na kayo sa gym, Melly and Carol! First on the agenda ay cardio exercises. Kung sa gym gagawin ito, dapat ay 20 to 40 minutes sa treadmill. Pero kung di kayo makakapunta sa gym, carry nang maglakad ng 1 oras. Go, 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 girls! Ang biking naman, para sa hita, Tita Mel. Maganda yan. Lalo sa tuhod, sa binti, at saka sa puwet. Pag tumatanda, ang hirap na. Hindi na kaya. Don't give up, Melly! Kaya mo yan! Anyway, ang susunod ay stretching lang naman. Wino-workout nito ang inyong hamstring o likod na bahagi ng hita. Side bend tayo, para sa oblique. Straight. Okay, bend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, one side. Pagkatapos ng side bend, you can stretch your arms and legs. Count to 8 and repeat thrice. Then, you can proceed to leg extensions. Para sa total legs. Para mawala ang pas mo sa harapan. Dumbbell lunges. Okay, yun ko. Straight body. Straight body, Damiel. Dumbbell deadlift. Attacks. Deadlift. Straight. At leg curl. Para yan sa hamstring. Para mawala itong pats natin. Gagawin ko sa bahay para puwet na yung hita ko. Ay, ang sarap talaga. The best. Gusto ko ulit-ulitin. Kahit sa bahay, gagawin ito. Para masihan ako. Remember girls, kailangan din itong sabayan ng proper diet. Kaya iwasan ang mga pagkain mamantika, maalat at matamis. Pagdating sa wardrobe, we can change your look, Carol. Cover mo yung flaws mo, tapos yung maganda sa'yo, emphasize. Kung sporty look ang type mo, dapat daw ay huwag magsuot ng masisikip na shorts at no-no rin ang may mga bulsang malaki. Eto at panalong-panalo ang outfit ni Carol with a poncho. For her now, we're using capri, pero mahaba, para hindi mapuputol yung figure. A little heel, a kitten heel, para nakaka-sexy. Tapos yung another style, yung poncho, para naman yan, to match naman na not so formal naman. Oh, the girls! Solve na ba problema niya? Come on, let's go jogging! Kung may iba pa kayong tanong, sulatan nyo lang kami sa Kay Susan Tayo, care of GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin kayong magtanong through text. I-text ang Susan space ang inyong katanungan o mensahe at ipadala sa 2364 para sa Globe at Touch Mobile o 4627 para sa Smart at Talk and Text. O mag-email sa kaysusantayo@gmanetwork.com. Naku, Mare, wala ka naman dapat ipag-alala dyan. Natural lang sa mga girls sa maging kikay once in a while. At saka isang paraan lang yan ni Renz para i-express yung kanyang identity. Oo nga naman, Mommy. Tama si Tita Susan. Okay lang po maging kikay ako paminsan-minsan. Kasi girl naman po ako eh. Andun na ako. Pero anak, tama ba naman ubusin mo yung makeup mo? Kapatiran mo naman si Mama. O, halika na, Mommy. Mag-makeup na tayo. Mommy, ito gamitin mo ito. Yun naman pala, kikay din si Mami. May pinagmanaan naman pala eh. Kay Susan